Magandang araw mga kaibigan. Ito ang tanong. Bakit ang administrasyon ni PBBM biglang tumahimik tungkol sa kasunduan nila sa CPP, NP, NDF na mag-resume sila ng peace talks? Binabantayan ko yung pagsimula, resumption ng peace talks na ito. Kailang it has been 4 months mula nung napirmahan nila yung joint communique o joint statement na i-resume ang peace talks. Bakit ngayon wala na? Tumahimik na. November 23, napirmahan yung joint statement na okay, balik tayo sa peace talks. So December, January, February, March. Tapos na. 4 months na. Wala naman. Ano ang ibig sabihin nito? So, yun po ang ating pag-uusapan. Inisip-isip ko, baka naman nag-uusap na, hindi lang nila pinapaalam sa publiko. Kasi marami ang umaalma dito sa peace talks between the government and the NDF. Especially mga kasundaluhan, active man or retired. Marami, lalo na mga junior officers, umaalma sila. So baka itinatago. Later on, mabulagan na lang tayo na yun na, may kasunduan na. Hoping na ang kasunduan nila mag-surrender na lahat ang mga NPA. Okay ako niyan. Nako, papalakpak pa ako. Pag ang resulta ng kasunduan nila mag-surrender lahat ang mga remaining NPA sa bundok at hindi na hahawak ng armas. Nako, yun na po. Kapayapaan na po yun. Pag lahat ng NPA mag-surrender. Kailang malayong mangyari yun. Kasi yung 34 years ko sa military service, mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang political objective ng CPP, NP, NDF. Yun pa rin yung complete overthrow of the democratic government of the Philippines. At sila ang mamuno. So kung yun ang kanilang objective at ang kanilang means is through violence, through NPA, lumaban, hindi magsusurrender ang NPA. So, okay. So, yun po ang first scenario, nag-uusap na, kailang itinatago sa publiko. Another scenario na nakikita ko. Okay? Na-realize ng PBBM admin, presidente at saka nitong si Speaker Martin Romualdez dahil siya ang siya ang nagpasimuno. Na-realize nila na hindi na kailangan. Pinakinggan nila ang hinaing ng mga kasundaluhan, kapulisan, lalo na yung nasa active service. Kasi marami talagang kumukontra. Kita nila na it's not a good political decision, kaya medyo umatras. At ngayon, sana tama itong analysis ko na hindi na nila talaga i-resume ang peace talks with the CPP and NDF. At ito, may nabasa akong news kanina na mag-bolster sa aking analysis na hindi na itutuloy. Okay, sa Manila Standard na news, ito po, rebels urge to consider government amnesty program. Ang Pangulong Marcos Jr. nagperma ng Presidential Proclamation granting amnesty to rebels.
lalo na itong mga CPP and PNDF. At ngayon, ang Congress nag-conquer na. So, wala nang problema. So, ito, nanawagan si Secretary Anyo mismo na sa mga remaining na mga NPA sa bundok na bumaba na. Oh, that's peace. Peace offering. Na, yun naman ang gusto natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Pag wala ng NPA na hahawak ng armas, bababa sila lahat at ma-reintegrate sa mainstream of society. Okay? So, basahin ko yung statement ni Secretary Anyo. Sabi niya, we encourage all the remaining active members of the armed rebel groups to seize and embrace this chance for reconciliation and renewal of hope as we all work together towards lasting peace and development. Ganda. Thousands of former members of the NPA and their militia ng bayan have already surrendered in 2023 alone, marking a major success in the integration of former rebels into the mainstream of society. Ako, saksi ako nito. Ang daming mga sundalo na nakikita ko ngayon. Tanungin ko na, private pa lang eh. Sabi ko, babae ito ah. Private. Babae. Sabi ko, ilan ang edad mo iha? 32 sir. Sabi ko, hindi ba ang age requirement ng papasok na sundalo is maximum 26? Eh bakit nakapasok ka, private pa lang, 32 ng imo edad? Former NPA rebel ako sir. Tinanggap ako na maging sundalo. Ayun po, ang daming mga nag-surrender na yung mga qualified naging sundalo na ngayon. Yun po ang integration of former rebels into mainstream of society. Yun namang hindi qualified na magsundalo, ako, saksi ako sa mga pinapasyalan kong army camp sa Mindanao. Nag-undergo sila ng TESDA training. Pinag-train sila ng NTF-ELCAC. After the training, nako, ang daming na-employ. Kasi maganda yung TESDA training nila. Pakaganda po ang ano. So, ano pa? With the imminent, ito, sabi ni Secretary Anyo, with the imminent collapse of the communist movement, now is the time for them to lay down their arms and rejoin mainstream of society. Choosing to apply for amnesty by laying down arms and returning to the folds of the law is in itself an act of courage that stands to benefit not only former rebels individually, but also contributes to healing, progress, and stability of our country. We urge all rebels to take the hand of peace. Ito na, hindi peace talks ito, kundi peace offering ng gobyerno. To take the hand of peace offered by the government, let us all join hands in building a peaceful and prosperous future. Together we can write a new chapter in our history, one that will celebrate the triumph of unity, understanding, and hope for a better Philippines. Ganda. So, sa record ngayon ng NTF-ELCAC, March 2024, ang naiwan na lang na NPA sa bundok is 422 active rebels nationwide. Compare ko ito noong 1988, tinyenti pa ako noon. Ang strength ng NPA nationwide, 26,000. Dami. Ngayon, kakaunti na lang. So, tama. Ang communist, they are now on the imminent collapse. So, bakit pa tayo mag-pistok sa kanila? Kaya siguro, na-realize na ng PBBM admin na hindi na kailangan ng pistoks. Ito na lang, let's pursue the amnesty program. Mas maganda pa. So, ang AFP, ang PNP, tuloy-tuloy ang
military police operations to put pressure on them, pahirapan sila. So itong mga naiwan, they have the choice. Surrender or die. Ganun lang yun. So, sana hindi na matuloy ang peace talks with the communists dahil walang kapatungan ito. Maganda itong amnesty program ng gobyerno. Maganda ang NTF-ERCAC. Tuloy-tuloy lang yan at hoping at the end of the term of PBBM, magiging legacy niya yan na siya na ang nagtapos ng ending the local communist conflict. Sinimulan ni Tate Digong, tinapos ni PBBM. Di ba? Ang ganda. Okay. Ngayon po is Biyernes, Semana Santa. Konting Holy Week na lang. I-relate ko itong peace offering ng gobyerno sa mga rebelde. Ang Diyos po, ang ating Panginoon, He is offering peace to rebellious people like us, sinful people like us. So yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, that's a peace offering or sin offering. Inoffer niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para mapatawad ang ating kasalanan. The Bible says, almost everything is cleansed by blood. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Willing ang Panginoon na nagsakripisyo, namatay sa cross, He offered His blood. Yung blood offering niya, peace offering niya, it has provided peace. Ang Diyos at ang tao noon ay magkaaway. Nakalagay yan sa Biblia. Enemies. God and man, they are enemies dahil sa kasalanan. But because sa ginawa ng Panginoon sa cross, yung it is finished, sabi niya, yung enmity, yung away ng Diyos at tao, nawala na. Nagkaroon na ng peace. Ang Diyos na mismo ang nag-offer ng peace sa tao. Nasa atin na kung tanggapin natin yung peace offering ng Diyos sa atin. Kagaya din ng mga NPA, remaining NPA, nasa kanila na kung tanggapin ang peace offering ng gobyerno. So, what shall we do sa ating spiritual life? Again, mag-ABC tayo. Yun po ang gospel or ebanghelyo ng Panginoon. A, accept that we are sinners. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. And then C, commit, surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ at the time of our physical death. Dahil may peace na tayo sa Diyos, babalik tayo sa langit and dwell with God forever and ever.